Okay, yan yung mga request ni Aldrin at saka ni Bricks, no? Ipapaliwanag ko ng maayos kung paano at saan nanggaling ang 5 to 15%. Let's go. Salamat sa magandang tanong na yan, no? Ang 5 to 15% na dagdag konsumo ay hindi hula. Galing ito sa electrical engineering principles at saka sa actual field measurements, kalights. Okay, explain ko dito ang pinanggalingan ng ating 5 to 15% no, na dagdag konsumo. Ito request ni Aldrin, Dan Damiel, tapos kay Bricks Tiberios. Ito ang pangunahing dahilan dyan, yung heat loss, no? So, meron tayo ditong I squared R. So, yan yung heat loss. Heat loss. So, ang formula ng ating heat loss sa wire, kalights, ay wala nang iba, kundi P loss is equal to current squared times resistance. So, ito na yung formula na gagamitin natin para malaman at makuha natin yung 5 to 15% na dagdag konsumo. Makinig kayo. Pero bago yun, tandaan nyo palagi, mas manipis yung wire, kalights, mas mataas yung resistance. Palagi nyo pakakatandaan yan. At ito pa, pareho ang load at pareho yung current, no? Mas malaki ang init na nawawala sa wire. At isip nyo to, kalights, ang init na ito ay siyang binabayaran mo sa metro na hindi mo naman napapakinabangan. At balik na tayo dito. So, bakit nga ba yung 5 to 15% no, na range ay nangyayari? So, bakit nga ba? So, babalikan natin yung mga wire size natin. So, mag-example ako dito ng wire size. Bawat wire size, mayroon yang mga resistance. Resistance. Mahirap magsulat ng isang kamay. Palagay ko, ito yung standard sa 100 meters. Nakasulat natin sa ating alibro yan. Halimbawa, 2.0 mm squared. At saka magbigay na rin tayo sa 1.25 para i-kuha natin sa ang diferensya nito. Unahin natin yung 2.0. Ang resistance yan kapag 100 meters, 0.9 ohms. Ha? Tapos dito naman sa 1.25, 1.4 ohms. No? Correct me if I'm wrong, 1.4 dito. So dito pala makikita mo na yung kaibahan. Di ba? So 55% ang ano diyan kaibahan. 55% resistance ang mas mataas dito sa 1.25. Mas mataas palagi ito ng 55% mataas. So ito na. Sample computation na. Sample computation. Sige. Yan. So sample computation niya ganito. Meron tayo ditong given na as a load na 1,000 watts, no? Tapos alam nyo na, ang ating voltage ay 220 volts talaga kadalasan. So 1,000 watts plus 220 volts. Ito ha, makinig kayo ng mabuti. Yung ating current ang hinahanap muna. So current, hinahanap. Ngayon, para malaman yung current, napakadali, di ba? Kasi yung current is equal to, alam nyo na yon, wattage, power, di ba? Power divide voltage. So ito na yon. So yung 1,000 watts natin, i-divide natin sa 220 volts. So, ang result niyan, dito tayo, 4.55 ampere. So, meron na tayong 4.55 ampere. So, meron na tayong current. So, ito na yung next natin gagawin. I-assume na natin, no? Mag-assume tayo ng wire na ginamit natin sa mga appliances natin ay mga, assume tayo ng wire. Meron kasi yung size na wire eh. So, palagay natin 40 meters ang ginamit. Excuse me. So, may 40 meters tayo. So, ganito na yung gagawin natin. Ito sa line to neutral, no? Sa line to neutral, mag-assume tayo ng 40 meters. So, ang power loss na ito na. Mag-uumpisa na tayo sa final event, power loss. So, unahin natin yung 2.0. Ito, unahin natin 2.0. Ito yung dapat gagamitin, pero hindi ginamit dahil 1.25. Example lang tayo ha. So, ang 2.0, ito na yon. Yan. 4.55, ito yan. Yung result, ampere, no? Multiply natin siya sa 0.36 ohms. So, result niyan, 7.4 watts. Kuha mo yung ating power. So, next naman natin ay yung 1.25 mm squared. So, ganun pa rin, 4.55 square root of 2 multiply 0.56 ohms. So, 11.6 watts ang result niyan. Na-compute ko na yan. So, nakita nyo yung difference niya. Yung difference niya, aabot siya ng, kung makikita nyo dyan, 4.2 watts, di ba? So, makikita mo. So, 5%, di ba? Pumasok siya sa 5%. So, ang tanong, saan ko kinuha yung 0.36 at saka 0.56? So, meron tayo ditong assume na 40 meters. So, ganito yung gagawin mo.
Nag-umpisa tayo sa 2.0. Yung 2.0 natin ay merong 0.9. So, ganito yung gagawin mo. 0.9 multiply mo sa 40 meters. So, kaya ang result niyan, 0.36 ohms. Dahil doon natin kinuha yan. Kung halimbawa 40 meters lang ang wire na meron tayo. So, ganito yung diferensya. Malalaman mo talaga yung diferensya ka lines. 5% na lang, no, kung ito ang ginamit mo, yung 1.25, 5% yung nawawala. Kaya, ito yung nadagdag sa iyong konsumo. So, ito yung kadalasan, no, kapag sa mga motor, mga malalamig dyan, sa mga aircon, refrigerator, ito yung mga ginagamit mong wire, maliliit. So, example lang to, 2.0, tapos mas binabaan mo pa. Mas maliit na number ang 1.25, ha. Kagaya lang din sa aircon, number 10 yung gamitin natin, tapos ginamitan ng number 14. So, ito yung mawawala o madadagdag sa'yo, yung 5%. So, sana ay mayroon tayong natutunan, no? Oh, nasagot ko ba yung tanong natin dyan? Shout out naman kay Ramilo Gintillo. Yan, no? Yan, sa taas. Yan. Shout out sa'yo. At paki-like naman. At saka comment kung saan nakarating yung video. At i-share nyo to para marami ang matututot, makakalam sa mga ating mga kinokontent na talagang full of tutorial yan. Napakaraming salamat kung nandito ka pa, nakapanood ka pa. God bless you dyan. At naway, nakatulong talaga yung ginagawa natin. Maraming salamat. Alright.